Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako ngayon. May dahilan din kung bakit napapanood niyo ito ngayon. Marahil dinala ka dito ng mahal na po ang Jesus Nazareno. Dinala ka siguro ng pananampalataya mo. Dinala ka siguro ng curiosity mo nung nabasa mo yung title ng video. Siguro naghahanap ka rin ng sign mula kay Lord kasi nade-depress ka, may anxiety ka, o baka sadyang deboto ka niya na gusto makarinig ng mga kwentong tungkol sa Senyor. Ngayon kung sumakto lang naman na nakita mo to ng biglaan sa internet, sa Facebook, sa Google, sa YouTube, hindi po ito coincidence. Marahil tinatawag ka niya kasi wala pong coincidence o nagkataon lamang, dahil lahat ng nangyayari ay merong dahilan. Magandang araw po. Ako po ay nag-share o nagbabahagi ng mga kwentong Nazareno tuwing Biyernes, araw ng mahal na Senyor, araw ng mahal na Poong Jesus Nazareno, para kahit paano mapakilala ko sa inyo ang mahal na Senyor bilang isang deboto, Kristiyanong Katoliko, kasama po sa mga mission namin ay mailapit ang mga tao sa mahal na pong Jesus Nazareno, at mailapit din ang mahal na pong Jesus Nazareno sa mga tao. Kaya naman tuwing araw ng Biyernes, ako po ay nag-upload dito ng video, mga kwentong Nazareno mula sa Biblia, mula sa mga personal na experience, mula rin sa mga personal na experience ng ibang tao, kung saan damang-dama namin yung pagmamahal ni Lord, pagmamahal ng mahal Jesus Nazareno. Bukod doon, gusto ko rin pong katulong, maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na sa mga gutom na sa inspirasyon, sa mga lukmok na at naghahanap ng sign mula kay Lord. Ang video po na ito ay sa sentro lamang sa mahal na po Jesus Nazareno. Kaya boses ko lamang po yung maririnig nyo, at mga video na kuha ko sa iba't ibang simbahan tulad ng nakikita nyo. Ito po ay sa Padre Pio Shrine sa Batangas, at iba pa pong mga simbahan din na ako mismo ang nakuha at kumuha ng video. At karamihan po dito ay sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala natin sa tawag na Quiapo Church, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, na open, bukas po 24/7, umaga, umaraw o umaga, kumabi, maaraw, maulan, hating gabi, madaling araw, bukas po ang simbahan ng Quiapo. Sana ganoon din sa mga lokal na simbahan nyo malapit sa inyo. Sana bukas rin sila 24/7. Yung iba kasi hindi
Naintindihan naman natin na nagsasara. Pero ang simbahan po ng Quiapo, bukas po. Bukas po yan. Open 24/7. Sinasara lamang po yung main entrance sa harapan minsan sa Plaza Miranda. Pero yung mga gilid po niyan, meron po diyang guard minsan na nagbabantay. At may isa lang pong pintuan na nakabukas. Pwede po kayong pumasok kahit anong oras. Kaya kung po sana kayo mag-hesitate, gusto nyo kausapin mahal na pong Jesus Nazareno, sana huwag kayo mag-hesitate, lumapit sa Kanya at sabihin lahat ng worries ninyo, lahat ng agam-agam ninyo, lahat ng problema ninyo, lahat ng gusto niyo ipagpasalamat. Bukas po ang simbahan ng Quiapo. Kung hindi naman po kayo makakapunta, pwede naman po kayo lumagay lang sa tahimik na lugar at sumubang kausapin ang ating Panginoon. At sure po ako na maririnig niya kayo at papakinggan niya kayo. Ito pong mga kuha ko sa Padre Pio, kung napansin niyo po kanina, merong malaking billboard tungkol sa korupsyon, tungkol sa pakikiisa ng simbahan sa mga panawagan na nagaganap ngayon laban sa korupsyon. Kung kayo po ay updated sa Pilipinas, meron pong magaganap na rally sa November 30 na ito po ay kasama po sa mga conveners dito sa pagkakaalam ko ay ang CBCP, o kung hindi naman conveners, ito ay sinusuportahan ng CBCP o yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, pinamumunuan ni Cardinal Ambo David, na isa sa mga talagang very vocal against corruption o against pagnanakaw. Nakakalungkot naman kasi nangyayari sa bansa natin na tayo ay proud na Kristiyano bansa, majority Katoliko, at meron pang mga iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Pero bakit sadlak ang Pilipinas sa korupsyon o sa pagnanakaw? Yung iba galing pa sa mga Catholic schools, mga Christian schools, yung mga akusado galing pa sa mga ganun simbahan ay paaralan kung saan malapit ang simbahan o minsan ay pinapatakbo mismo ang simbahan. Bakit kaya nagkaganon? Pero ngayon lumalabas itong mga nagkakaroon ng mga iba't ibang sakuna, nagkakaroon ng mga pagbaha, lindol, lumalabas yung mga substandard na infrastructure, at lumalabas na rin yung mga ghost projects. Nakikita natin sa TV, example sa Jessica Soho, meron silang mga interview na biktima ng baha at mga namatay sa buong pamilya. Meron parang 2 o 3 patay sa isang buong pamilya dahil dito sa mga kapabayaan at pagnanakaw na ito. Hindi rin masyado napapakita ng mga biktima at mga namatay sa leptospirosis na dahil din sa baha. Kapag tumataas ang baha, tumataas din
ang bilang ng mga biktima ng leptospirosis. Tumataas din yung mga biktima ng dengue kapag yung mga matagal nang binabaha na. Tapos stagnant ang tubig. Ang nangyayari, pinamamahayan ng mga lamok at may namamatay sa dengue. Ako personally, meron akong kilalang bata na namatay dahil sa dengue. Nakakalungkot kasi ako nakapunta na ako ng Singapore. Meron dun sa tinutuluyan namin na flat dun sa tinutuluyan ng ate ko. Nakita ko dun meron isang malaking billboard na parang warning na itong area na to ay infested ng lamok na nagdadala ng dengue, at yung gobyerno nag-i-implement ng parang every week pinapausukan. Tapos yung ano nila, yung mga halaman for example, chine-check siya randomly, chine-check siya from time to time kasi baka daw baka dilig ka tapos hindi na drain ng maayos yung paso mo, may tubig, papamahayan siya ng lamok na nagdadala ng dengue. So ganun sila ka-stricto, ganun ka maasahan yung gobyerno nila na talagang inaalagaan yung mga ganun kasimpleng bagay. Pero sa atin, bakit tayo umabot sa ganito na sobrang lala na ang problema sa flood control? At nabalitaan na rin natin na mismo yung presidente ay nag-announce na meron ng arrest warrant at ultimo pinsan niya pinakakasuhan na sa ombudsman. Sana dasal tayong lahat instead na mag-away-away dahil sa politika. Pagdasal natin na sana mabawi pa yung mga ninakaw. Sana seryoso talaga yung gobyerno na ayusin tong mga issues na ito. Sana magbalik loob sa Diyos yung mga taong involved sa pagnanakaw. Sana manumbalik sila sa kung anong natutunan nila ng mga bata pa sila. Alam niyo ho, napakadaming turo sa Biblia kontra pagnanakaw, kontra bribery o pagsusuhol. Pero bakit gano'n? Bakit umabot pa rin tayo sa puntong ganito? So kung maalala natin, isa sa 10 utos ng Diyos ay actually dalawa nga kasi yung number 7, thou shalt not steal, huwag kang magnanakaw. Yung pang-10 naman, thou shalt not covet anything that belongs to your neighbor. Huwag mo pagnanasaan o pagnanakawan ang iyong kapwa. At meron namang nagsasabi na ayon sa Exodus chapter 23 verse 8, do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twist the words of the innocent. Sa Tagalog, at huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga nakita
at binabaligtad ang mga salita ng mga matuwid. So kasama po sa mga sinampang kaso yung bribery, indirect bribery, plunder, graft, malversation, puro yan related sa pagnanakaw at bribe. So ang corruption po nagsisimula kapag ang katotohanan ay nawala o nabenta. Ang Diyos pinapaalala na ang hustisya ay nawawala. Nawawalan ito ng halaga kapag ang ating mata ay masyadong blinded by greed. Nauuna ang kasakiman. Sabi naman sa Leviticus chapter 19 verse 11, sabi doon, do not steal, do not lie, do not deceive one another. Sa Tagalog, huwag kayong magnanakaw, ni magsisinungaling, ni magdaraya ang sinuman sa kanyang kapwa. Our relationship with others reflects our relationship with God. Honesty is not just a moral act. It is an act of worship. Ang honesty ay isang act of worship. Kaya kapag dishonest ka, kapag nagsisinungaling ka, ibig sabihin, magawa ka ng mga anti-worship na bagay. So, sana bago tayo magsinungaling, bago tayo gumawa ng hindi maganda, sana maisip pa rin natin ang Diyos. Sana maisip pa rin natin ang Panginoon. At magdasal tayo lagi para maiwasan natin matukso sa mga makamundong bagay. Sabi naman sa Deuteronomy chapter 16 verse 19, do not pervert justice or show partiality. Do not accept a bribe. Sa Tagalog, huwag mong pipilipitin ang kahatulan sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga mata ng marurunong. True justice stands firm even when pressured by power or wealth. God calls us to fairness that mirrors His righteousness. Kahit kailan wala sa turo ng Diyos ang ma-involve tayo sa pagtanggap ng mga suhol at pagpipilipit sa hustisya. Kung alam naman natin ang totoo, ipakalat natin yung totoo, iwasan natin yung pagpapakalat ng mga fake news. Iwasan natin maging emotional at magpagamit sa mga masasamang tao, magpagamit sa mga politiko na ang hangad lamang ay pansariling ambisyon o ang hangad lamang ay mga pansariling kasakiman. Yung iba dyan na politiko, ginagamit pa ang Diyos, ang pangalan ng Diyos. Ang lakas maka-post sa Facebook na mga Bible verse, pero hindi naman isinasabuhay ang mga turo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Sariling kapatid. Ako personally, meron akong nalalaman first hand kasi may mga kilala ako na barangay worker at merong
isang syudad sa Metro Manila na kasama sa pinapasahuran sa barangay yung mga trolls. Kasama sa mga pinapasahuran yung mga keyboard warriors na ang trabaho lamang daw ay ipagtanggol ang administrasyon kapag merong nambash doon sa admin, doon sa nakaupong mayor, doon sa nakaupong political dynasty. Ang trabaho nitong mga keyboard warriors na to, mga trolls, ay ipagtanggol ang kanilang amo at ang magpapasahan sa kanila. 7K pasahod, yun lang ang gagawin. Nakakalungkot kasi minsan, lalo na ng eleksyon, nagpakalat pa ng fake news tungkol sa sariling kapatid na tumatakbo rin sa isang posisyon. Nakakalungkot na gano'n ang nangyayari sa Pilipinas. Sana sa 2020 ayusin natin yung mga pipiliin natin na leaders ng bansa. Sana pagdasal natin ang isa't isa na bigyan tayo ng mas maraming wisdom para pumili ng mas maayos na mga leaders. Yung mga leaders na mas naiintindihan yung problema ng common na Pilipino, lalong lalo na yung mga naging biktima ng baha, dengue, leptospirosis, mga nawalan ng tahanan. Sana gusto ko maniwala na yung mga nangyayaring sakuna, yung mga nangyayari sa Pilipinas ay sadyang hinahayaan ng Diyos para ipakita sa atin mga Pilipino na ito yung resulta ng mga pagboto nyo sa mga maling tao. Naniniwala ako na lahat ng nangyayari may dahilan. At yung mga lumalabas ngayon na natural disaster, they are meant to show us the bad people, the bad effects of irresponsible voting. Kaya sana sa 2020 mas ayusin natin, mas pumili tayo ng mas maayos na tao, mas maayos na leader. Kung papansin nyo, halos lahat ng involved sa korupsyon ay pamilya, political dynasty. Sana sa 2020 iwasan na natin bumoto ng mga political dynasty. Totoo, naniniwala ako na meron din naman mga mabubuti na pamilya dyan. Pero bigyan natin bigyan natin ng mas maayos na choices yung mga tao. Kaya iwasan na natin yung pagboto sa mga pare-parehong apelyido. Bigyan natin ng chance yung ibang tao, baka sakali kaya siguro tayo na sasadlak sa korupsyon kasi ang daming mga matitinong tao, ang daming matatalino, pero hindi sila tumatakbo kasi ang iniisip nila pare-pareho lang yung binoboto ng mga tao. Kaya sana seryoso ang gobyerno dun sa hinain na anti-political dynasty bill na target daw may pasa by December. Sana seryoso talaga ang gobyerno at seryoso ang presidente. So mag-iingat po kayo sa darating na November 30 kung kayo man po ay sasama sa rally na sa EDSA. Sana po ay maging ligtas at sana po ay may puntahan yung panawagan ng mga tao.
Kaya dito na po nagtatapos ang episode na ito. At sana po isuportahan nyo po yung mga susunod pa na episodes. Kung nais nyo po magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin po natin dito para makapag-share tayo sa ibang mga kadeboto. Yung nakikita nyo po sa screen, yan po ang email address kung saan nyo po pwedeng isend yung mga kwento nyo. Kwentong Nazareno at outlook.com. Huwag po kayo mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba. Dahil na-inspire natin, motivate natin sila, at hindi kasi natin alam baka yung kwentong hinihintay mo o yung mga kwentong isesend mo o kwento mo mismo, baka yun yung hinihintay nila marinig para mas ma-inspire sila at bumalik sila sa normal na buhay. At hindi mo alam baka nakasalba ka ng buhay. Maraming mga tao na nagkakaroon ng mental health issue ngayon, anxiety, depression, nagiging suicidal, nakakalungkot yung mga iba na tuluyan ng suicide. Sana matulungan natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tulungan po natin sila, share natin yung mga breakthrough natin, yung mga challenges natin noon, mga problema natin noon na nalagpasan na, para maka-inspire tayo sa ibang tao. Para po sa lahat ng may anxieties at nade-depress, tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede din naman kung meron kayong kilala na nangangailangan makarinig ng mga mensahe natin, mga gantong klaseng video, sa inyo po sa kanila. Wala po problema kung gusto nyo i-download, i-re-upload tong video na to, lagay nyo sa sarili nyong channel. Wala pong problema sa akin as long as nakakatulong tayo, as long as mas marami tayong naaabot. Kaya sana matulungan pa natin yung mga kaibigan natin, kapamilya, mga kilala natin na nade-depress at may anxiety. At muli, mag-iingat po kayo sa November 30. At maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Tandaan po natin, lahat ng nangyayari may dahilan. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.